Ngayon ho, naku eto, habang nag-iikot-ikot po kami mga kababayan, eh, 2022 may nakita kaming balita na yung tsismis po na umiikot na bata daw ni Ivana Alawi, mga bossing, hindi ho tayo doon nakapokus ha. Bahala po sila diyan sa love life na po ganyan. Ano po? Na yung tsismis na bata daw ni Ivana Alawi, mga kababayan, eh ito na ibalita pala nung September 18, 2020. No, kasi kailan po nangyari yung mga sabungero nung panahon po ng dating Pangulong Duterte, eh. No? Balikan lang po natin 'to. Kasi meron pong mga sinasabi, meron pong mga politiko na sinasabi na kasama doon sa mga nawawalang sabungero, na may nadamay doon sa mga nawawalang sabungero. Ngayon po, una ngang hinahanap ko diyan yung senador, kung sino yung senador na nabanggit doon. Kasi may nabanggit, isa eh. 'Di ba? Isang senador. Wala naman po akong ibang maisip na na posibleng madamay doon dahil doon sa sinabi ni Gretchen Barreto. Di ba? Sabi ni Gretchen Barreto, "Oh, si Bato, di ba tumatalpak din to? May pake nga ito, may utang nga ito." Ganun. So si Bato, ang unang naisip ko doon sa senador na binabanggit ni Gretchen Barreto. Ngayon no, yung dalawang congressman. Yung isa, Tebes. Mga bossing, nabanggit si Tebes, 'di ba? Tapos may nabanggit din po si Atong Ang na ang pangalan is Patrick Antonio. Kung mali ho ako i-correct niyo na lang ako. Tapos eto ho, dito sa balita na ito, nakita natin, nababasa niyo naman po, laglaga na El Rey wants Albi Arnie to explain alleged link to Isabong. No, sabi ni Jem H.E., si Ivana tinutuka. Napakagandang dilag ni Ivana. Ano? Basahin ko mga kababayan. Ito po ay galing po sa politico.com na ano lang po namin, kahanap po namin doon sa dalawang sinasabing mga kongresista. Ito po ang tumambad sa amin. Nahalukay po namin to. September 18, 2020, Deputy Speaker El Rey Villapuerte on Friday challenge former Negros Occidental representative, no? Albi Benitez and his supposed protege, Negros Oriental representative Arnie Tebes to explain their alleged links to illegal e-gambling. Doon sa Isabong. Ano pa sabi dito? Kasi kapag ang pinag-uusapan po doon sa mga nawawalang mga sabungero, isabong ho, mga kababayan, di ba? Yung mga merong sinasabi na, o yan, kaya iyang dinukot yan. Kasi nga, pinipirata nila yung isabong. Kumbaga, tipo bang, imbis na ho, rerekta doon sa mga, yung irerekta nila, yung mga taya ng mananaya nila, doon sa kabo nila o kung sino man, no, na legal na nagpapatakbo ng isabong, sa iba nila itataya. O, iba makikinabang. Diba? The Camarines Sur lawmaker said the Negros lawmakers should explain that to the public instead of resorting to squid tactic just to camouflage their participation in sinister ploy hatched by the camp of Marinduque Representative Lord Alan Velasco to wreak effort by the House leadership to pass the 2021 budget by the end of September. Oh, ayan. Rather than act like sanctimonious moralists in waxing eloquent about public accountability and good governance, former Congressman Benitez and his flunky representative Tebes should explain to the public their suspected ties to Sabong International. Oh, madami din pong nasisira ang buhay diyan sa Isabong. Halos parehas lang din po nung scatter, mga kababayan.
Siyempre kung yung iba naku tatama rin pumunta pa doon sa ano, sa sabungan. Eto hindi na nasa cellphone na, sa internet na ho. Agad-agad nang maa-access yung, pagsusugal ho mga kababayan. Hindi ho malayo na baka madamay po yung nachitsismis na bata ni iba na alawi. Sabi naman ni Neng Gigi, halatang sinungaling si Atong Ang sa interview. Imposible di niya kilala pagkatao ni Totoy at may criminal case siya. Siyempre, bago niya pagkatiwalaan yung tao, screen and check niya muna ang background. Asan pa ba dito? Villafuerte said Benitez and Tebes should explain to the public whether they are indeed connected to Sabong International. Naku po, kapag kayong naipaliwanag nila yan ng maayos at hindi sila connected, labas sila. Pero kung malalaman ng taong bayan na naku, konektado din sila doon, baka maisip po na kailangan din nilang magpaliwanag doon sa mga nawawala na mga sabongero. Anyway ho, mga bossing, ito may bagong interview ho dito kay alias Totoy, mga kababayan. Nasaan ba yun? May bagong interview kay alias Totoy. Expect nyo ho, naaabot tayo ng 30 minutos po dito ha. Mahaba ho yung video, mga bossing. Saan ba yun? Mahaba po ito. Napatunayan ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang pagiging mastermind ni Atong Ang sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Para kunin mismo ang kanyang panig, makakausap natin si Julie Patidongan alias Totoy. Magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Sir El. Hingin ho muna namin ang inyong reaksyon sa 5 kasong inihain ng negosyanteng si Atong Ang labang sa inyo ngayong araw. Di ba alam nyo na po na pumunta si Atong Ang sa prosecutor's office upang maghain ng kaso. Laban po dito kay alias Totoy, mga kababayan. 5 kaso. Gusto ko lang malaman kung ano yung kinaso niya. Yung katulad, may isang binanggit niya na extortion daw. Sa katunayan, 4 days ago, yung si Atty. Carol, nakasama niya, nagpadala ng sulat niya na recantation para pirmahan ko kapalit ng... To be fair naman po doon, kaila Atong Ang, mga kababayan, ipinaliwanag po nung lawyer na katabi ni Atong Ang habang sila po ay nagpe-press conference na kumbaga